Naku, usap-usapan na naman si Chloe San Jose at ang pamilyang Yulo. Ang daming haka-haka at spekulasyon na kumakalat sa social media at mga balita. Maraming tao ang nagtataka kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga kontrobersyang ito. Pero alam nyo ba, nagsalita na ang nanay ni Chloe, si Marie. Matagal na siyang nanahimik, ngunit ngayon ay napagpasyahan niyang magsalita upang ipagtanggol ang kanyang anak at ang kanilang pamilya. Sa isang espesyal na panayam, ikinuwento ni Marie ang side niya sa mga isyung kinasasangkutan ng anak. Ayon sa kanya, maraming maling impormasyon ang kumakalat at nais niyang itama ang mga ito. Ibinahagi niya ang mga detalye ng kanilang buhay na hindi pa nalalaman ng publiko. Gusto lang niya linawin ang mga maling balita at marinig ng lahat ang katotohanan. Sinabi ni Marie na ang kanilang pamilya ay dumadaan sa matinding pagsubok at ang mga maling balita ay lalo pang nagpapahirap sa kanila. Nais niyang iparating sa lahat na hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. Para masigurado na walang panghusga at tama ang paglalahad ng kwento, kasama ni Marie ang abogado niyang si Ate James Mark Padrones Ciudadano. Ayon kay Ate Ciudadano, mahalaga na marinig ng publiko ang panig ni Marie upang magkaroon ng balanseng pananaw sa issue. Ipinunto niya na ang bawat tao ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga maling akusasyon. Sa panayam, ipinaliwanag ni Ate Ciudadano ang mga legal na hakbang na kanilang ginagawa upang protektahan ang karapatan ni Chloe at ng kanyang pamilya. Sinabi niya na handa silang harapin ang anumang kaso upang mapatunayan ang kanilang inosensya. Dagdag pa niya, ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para na rin sa lahat ng mga taong nakakaranas ng ganitong klaseng panghuhusga. Ipinakita rin ni Marie ang ilang mga larawan ng kanilang pamilya upang ipakita na sa kabila ng mga kontrobersya, sila ay nananatiling buo at nagkakaisa. Aniya, ang pagmamahal at suporta ng bawat isa sa kanilang pamilya ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Marami rin ang nagpakita ng suporta sa pamilya ni Chloe. Ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at maging ang ilang mga tagahanga ay nagbigay ng kanilang mensahe ng pagmamahal at suporta. Ayon sa kanila, kilala nila si Chloe bilang isang mabuting tao at hindi sila naniniwala sa mga negatibong balita na kumakalat. Sa huli, sinabi ni Marie na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Anuman ang mangyari, sila ay magkasama at handang harapin ang anumang pagsubok. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa kanila. Kaya't abangan natin ang mga susunod na kabanata sa kwento ng pamilyang Yulo. Patuloy nating subaybayan ang kanilang laban para sa katotohanan at hustisya. Ito ang inyong lingkod, nag-uulat para sa inyo. Maraming salamat at magandang araw. Hindi po totoo ang mga chismis tungkol sa akin. Marami pong mga maling impormasyon na kumakalat at gusto ko pong linawin ang lahat ng ito. Ang mga balitang naririnig nyo ay walang katotohanan at sana po ay pakinggan nyo ang aking panig. Isa po akong Australian citizen at matagal na kaming nakatira sa Australia ng pamilya ko. Dito po kami nagkaroon ng bagong buhay at masaya po kami dito. Ang Australia po ang naging tahanan namin at dito po namin natagpuan ang aming mga pangarap. Ang pamilya ko po ay mahalaga sa akin at ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Hindi rin po ako labandera o nakulong. Ang mga ganitong klaseng akusasyon ay walang basehan at nakakasira sa aking reputasyon. Ako po ay nagtatrabaho ng marangal at may malinis na record. Hindi po ako kailanman nasangkot sa anumang illegal na gawain. Sana po ay maintindihan nyo na ang mga ganitong balita ay gawa-gawa lamang. Isa akong respetadong miyembro ng aming komunidad at nagtatrabaho ako sa Aged Care Services. Ang trabaho ko po ay mag-alaga ng mga matatanda at ito po ay isang napakahalagang tungkulin. Ang pagiging bahagi ng Aged Care Services ay isang malaking karangalan para sa akin. Dito ko po natutunan ang halaga ng pagmamalasakit at pag-aaruga. Tumutulong ako sa mga may edad na, kaya alam nyo na, mapagmahal ako sa kapwa. Ang trabaho ko po ay hindi lamang trabaho para sa akin. Ito po ay isang bokasyon. Ang bawat araw na kasama ko ang mga matatanda ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan at fulfillment. Ang makita silang masaya at komportable ay isang malaking gantimpala para sa akin. Kaya sana po ay huwag kayong maniwala sa mga maling balita at chismis. Maraming salamat po. Siyempre bilang isang ina, gusto ko lang naman ang ikabubuti ng mga anak ko.
Pero minsan, hindi kami nagkakaintindihan, lalo na't magkaiba ang kultura at paniniwala namin. Normal lang po yan sa mag-ina, lalo na't magkaiba ang henerasyon nila. Ang importante, bukas ang komunikasyon at handa silang makinig sa isa't isa. Totoo po na may mga pagkataong hindi kami magkasundo ng anak kong si Chloe, lalo na pagdating sa mga desisyon sa buhay. Minsan, nagkakaroon kami ng mainit na pagtatalo dahil sa magkaibang pananaw namin. Pero hindi ibig sabihin, noon, hindi ko na siya mahal. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin siya. Anak ko pa rin siya at suportado ko siya sa abot ng makakaya ko. Kahit na minsan mahirap, ginagawa ko ang lahat para maintindihan siya. Walang perpektong pamilya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problema at pagsubok na hinaharap. Ang mahalaga, may respeto at pagmamahalan. Sa bawat hindi pagkakaintindihan, natututo kaming magpatawad at magbigay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Mahalaga na magtulungan at magkaisa. Sa huli, ang pagmamahal at suporta ng pamilya ang nagbibigay lakas sa bawat isa. Hindi man perpekto, pero buo at matatag. Ang mga alaala at karanasan na pinagsasaluhan namin ay nagiging pundasyon ng aming matibay na ugnayan. Sa bawat pagsubok, natututo kaming magtiwala at umasa sa isa't isa. Ang pamilya ang aming sandigan at inspirasyon. Kaya kahit na may mga pagkakataong hindi kami magkasundo, alam naming mahalaga ang bawat isa. Ang pagmamahal at respeto ang nagbubuklod sa amin. Fake news po yung sinasabing nagsampa ng kaso si Chloe laban sa nanay niya. Walang katotohanan yan. Wala pong anumang legal na aksyon na ginawa si Chloe laban kay Marie. Mahirap kasi ang pagkalat ng maling balita mas nakakasira pa sa mag-ina. Kaya sana maging maingat tayo sa mga nababasa at naririnig natin. Napakasakit para sa akin na makita na dinadaan ng anak ko sa ingay at kasinungalingan ang mga bagay-bagay. Bilang isang ina, masakit para sa akin na makita siyang nasasaktan at nalalagay sa ganitong sitwasyon. Sana po ay mabigyan ng pagkakataon ang anak ko na makapagpaliwanag at marinig ang kanyang panig. Tungkol naman doon sa litrato na buntis daw si Chloe, hindi po yan totoo. Matagal na yung litratong yan at never nabuntis si Chloe. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita online. Madalas, ginagamit lang ang mga litrato para magpakalat ng kasinungalingan. Alam ko pong sa tamang panahon, lalabas din ang katotohanan. At sana, sa pamamagitan ng panayam na ito, mabigyan kami ng pagkakataon na maitanggol ang aming pamilya at may tama ang mga maling akala. Huwag po sana tayong magpadala sa mga haka-haka at chismis. Magtulungan po tayo na lumikha ng isang lipunan kung saan pinahalagahan ang katotohanan at hustisya. Bilang isang ina, ang tanging hangarin ko lang naman ay ang kaligayahan ng mga anak ko. Umaasa ako na darating ang araw na magkakaayos din kami at magiging buo muli ang aming pamilya.